ating national artist sa larangan ng pagpipinta at pagdodrawing. At marami po silang nagawa upang makilala ang ating bansa sa buong mundo. Kaya salamat sa Diyos sa kanilang mga talento sa sining. Bible story naman tayo. Sige po, Kuya. Okay. Noong nakaraan ay natunghayan natin ang tungkol sa pag-akyat ni Moises sa bundok at ang kanyang kamatayan. At siya po ay namatay sa edad na 120 years old. Pero di po lumabo ang kanyang mata at hindi rin po minang kanyang talagang lakas nang siya po ay namatay. At 30 araw po siyang pinagluksa ng mga anak ni Israel. Oo. At pagkamatay nga ni Moises, ay napuno ng espiritu ng karunungan si Josue. Dahil siya ang inihalal at pinili ng Panginoon para umakay at manguna sa mga anak ni Israel sa pagpunta nila sa lupaing ipinangako sa kanila ng Panginoon. At nagsalita nga ang Panginoon kay Josue pagkamatay ni Moises. Eto, basahin natin. Ang nakasulat sa aklat ng Josue sa 1:1 hanggang 18. Nangyari nga pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun na tagapangasiwa ni Moises na sinasabi, "Si Moises na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa makatuwid bagay sa mga anak ni Israel. Bawat dakong tuntungan ng talampakan ng iyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinalita ko kay Moises. Mula sa ilang at ang Libanong ito hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates, buong lupain ng mga Heteo, at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubugan ng araw, ay magiging inyong hangganan. Walang makatatayong sinumang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay Moises, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan, ni pababayaan kita. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong ipinamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, di manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo, saan ka man pumaroon." Nang magkagayoy, nag-utos si Josue sa mga pinunong bayan na sinasabi, "Kayo'y magdaan sa gitna ng kampamento at mag-utos sa bayan na sabihin, maghanda kayo ng baon, sapagkat sa loob ng 3 araw ay tatawid kayo sa hordang ito upang yumaong ariin ang lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos upang ariin. At sa mga Rubenita at sa mga Gadita at sa kalahating lipi ni Manases ay nagsalita si Josue na sinasabi, alalahanin ninyo ang salita na iniutos sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon na sinasabi, binibigyan kayo ng kapahingahan ng Panginoon ninyong Diyos at ibibigay sa inyo ang lupaing ito. Ang inyong mga asawa, ang inyong mga bata, at ang inyong mga hayop ay tatahan sa lupain na ibinigay sa inyo ni Moises sa dako roon ng Hordan
Ngunit kayo'y tatawid na may sandata sa harap ng inyong mga kapatid. Kayong lahat na makapangyarihang lalaking matapang at tutulong sa kanila. Hanggang sa mabigyan ng kapahingahan ng Panginoon ang inyong mga kapatid, na gaya ninyo, at kanila namang maari ang lupaing ibinibigay sa kanila ng Panginoon ninyong Diyos. Kung magkagayoy, babalik kayo sa lupain na inyong ari, at inyong aariin yaong ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon sa dako roon ng Hordan, sa dakong sinisikatan ng araw. Lahat ng iyong iniutos sa amin ay aming gagawin, at saan mo man kami suguin ay paroroon kami. Kung paanong aming dininig si Moises sa lahat ng mga bagay, ay gayon ka namin didinggin. Sumaiyo lamang ang Panginoon mong Diyos na gaya kay Moises. Sino mang manghihimagsiklaban sa iyong utos at hindi makikinig ng iyong mga salita sa lahat ng iyong iniuutos sa kanya, ay ipapapatay. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Agad po palang ginawa ang bilin sa kanya ng Panginoon. At willing naman po sumunod sa kanya ang Israel. Dapat lang mga bata, dahil ang sino mang iniligay ng Panginoon ay nararapat sundin at pakinggan. Pagkatapos pong magsalita ni Josue sa Israel, ano po ang sumunod na nangyari? Talagang interesado kayo Sige, bukas God willing, yan naman ang ating matutunghayan, kaya huwag kayong absent sa panonood ng Bible story. Ang ating mga national artists ay ilan lamang sa mga Pilipinong nagpakita ng kanilang talento. Kinikilala sila dahil sa naiambag nila sa larangan ng sining. Meron silang talento na talaga namang maipagmamalaki. At ang sino mang mayroong ganitong talento, laging isipin na ito ay kaloob ng Diyos sa atin at dapat nating ipagpasalamat sa Kanya. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Roma sa 12 at 6. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba, ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Ngayong Pebrero ay pinagdiriwang ang National Arts Month. Kaya naman bukas, kung laloobin ng Diyos, aalamin natin ang activities tuwing ito ay pinagdiriwang. Abangan nyo yan, ha? May pananagutan ka ring makinig sa sasabihin ng iba. Ako'y may karapatan sa edukasyon upang maglumaking mangma. Pero dapat naman na ika'y magsikap sa iyong pag-aaral. Dapat lang na ika'y tumulong na ingatan ng kapaligiran. Ako'y may karapatan sa kalusugan at maligtas sa panganib. Huwag mo ring kalilimutan na maingatan ang kapwa mo kabataan. Karapatan ng mga bata ay dapat na igalang. Sila'y turuan upang sa paglaki, huwag
nilang hiwalayan ang mabuting daan. Pagmamahal at paggalang sa kapwa'y tungkulin natin. Kahit bata ka man, kahit bata pa man, Hanggang dito mga bata, bukas scheduling ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! The KNC Show, Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Kung saan at paano magsisimula. Ngayong Pebrero ay pinagdiriwang ang National Arts Month. Kinikilala sila dahil sa mga larangan. Naiambag. Kinikilala sila dahil sa mga naiambag nilang